Nagbabanta si Donald Trump ng mga bagong mataas na taripa laban sa lahat ng bansang Europeo na tututol sa pag-angkin ng mga Amerikano sa Greenland. Samantala, sa Europa, naghahanda sila ng plano para gumanti sa Amerika. Kahit na ipinakita na ng Europa na hindi sila naging maganda sa sitwasyong ito. Noong ilang bansa ng NATO ang nagpadala sa Greenland ng kakaunting sundalo. Halimbawa, ang Alemanya ay nagpadala ng 13 sundalo para ipagtanggol ang isla. At ang Pransya naman ay nagpadala ng 15 espesyalista. Sa episode na ito, iminumungkahi kong isantabi muna ang emosyon at sagutin ang tanong, bakit kailangan ni Donald Trump ang Greenland? Ako si Alexi Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, mag-subscribe, i-like ang video at magkomento. Sa dulo, kung naging interesante at kapaki-pakinabang, mag-iwan ng komento. Suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng donasyon o paid subscription gamit ang mga ibinigay na link at detalye. Sa description ng video na ito, nakasulat doon na suportahan ang channel ni Alexei Pechi. Pumili lang kayo ng format na pinakakomportable para sa inyo. Lubos akong magpapasalamat sa kahit anong suporta mula sa inyo. Magsisimula ako sa pinakabagong balita, tapos susundan natin ng masusing pagsusuri. Nagbanta si Donald Trump ng bagong taripa sa Europa kung tutol sila sa pag-angkin ng Amerika sa Greenland. CP, ako ang hari ng mga taripa at kaya kong magpataw ng buwis sa mga bansang tutol sa pagsanib ng Greenland sa United States. Maingat na tinatalakay ng mga Europeo ang mga plano kung paano tutugon sa ganitong pananalita. Mahalagang tandaan na ang Estados Unidos ay may papel sa seguridad ng Europa at suporta sa Ukraine kahit sa pamamagitan ng pagbebenta ng armas. Sa episode na ito, mag-focus tayo sa tanong, bakit kailangan ni Donald Trump at ng mga Amerikano ang Greenland? Sa pananaw ng militar at estratehiya, dalawang dahilan kung bakit gusto ng Estados Unidos ang islang ito. Protektahan ang teritoryo ng Amerika mula sa dagat at himpapawid. Bukod dito, maaaring mapalakas ng Greenland ang posisyon ng Estados Unidos sa Arctic na ngayon ay mas mahalaga. Ayusin natin ito unti-unti. Magsisimula ako sa malayo para mas klaro ang konteksto. Kung titingnan natin ang mapa, makikita natin na ang kanlurang baybayin ng Estados Unidos ay hinuhugasan ng Karagatang Pasipiko. Ang Karagatang Pasipiko ang naglalaman ng pangunahing banta sa seguridad para sa Estados Unidos. Dahil may access ang China sa Karagatang Pasipiko at mahaba ang baybayin nito, mas malaki naman ang access ng Rusya sa Karagatang Pasipiko. Kung titingnan natin ang military map, makikita natin na tradisyonal na itinuturing ng Estados Unidos ng Amerika ang Karagatang Pasipiko bilang pinagmumulan ng banta at puno ng mga base militar ng Amerika ang Karagatang Pasipiko. Pinakamarami ang base militar ng Amerika sa Hapon, Pilipinas at Timog Korea, pero iba ang kaso sa Atlantiko. Walang direktang akseso sa Atlantiko ang Rusya at China. Mula Rusya, pwedeng maglayag sa Atlantiko sa Dagat Itim, Bosporus, Dardanelles, Mediteraneo at Gibraltar, pero hindi ito ang pinakamaginhawang ruta. May dalawang makitid na Turkish na kipot dito na isinasara tuwing digmaan ayon sa Montreux Convention at iyon nga ang nangyari. Noong 2022 matapos lusubin ang Ukraine, hindi na makadaan sa mga kipot ang mga barkong pandigma ng Rusya at Ukraine. May isa pang ruta ang Rusya patungong Atlantiko na mas madali. Mula Dagat Barents paikot sa Scandinavian Peninsula, dumaan sa malawak na daanan malapit sa Iceland patungong Karagatang Atlantiko. Dadaan ang rutang ito sa mga bansang NATO tulad ng Norwega, Gran Britanya at Iceland. Sa rutang ito, matatagpuan mismo ang Greenland. Sa NATO, ang rutang ito ay tinatawag na Faroe Icelandic Gap, isang linya mula Greenland, dumadaan sa Iceland, Faroe Islands at hanggang sa hilagang dulo ng Scotland. Ang linyang ito ay simboliko, ngunit naniniwala ang mga militar na ito ang tamang lugar para depensahan ang Atlantiko mula sa hilagang Arctic Ocean. Napansin na ang kahalagahan ng rutang ito noong simula ng ika-20 siglo, pero lalo itong naging mahalaga noong Cold War. Dito dumaraan ang mga atomikong submarino na may ballistic missiles papuntang Atlantiko para sa misyon. Kapag nawala o nagtago sila roon, maaari silang umatake mula sa di inaasahang direksyon. Hanggang ngayon, ang Atlantiko ang pangunahing ruta ng supply ng Hilagang Amerika at Europa.
Sa kasaysayan, makikita nating sinubukan ng Kriegsmarine ng Ikatlong Reich na harangin ang rutang ito noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Ibig sabihin, napagpasyahan ng mga Aleman noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig na kung mahaharangan nila ang rutang ito, mawawala ang koneksyon ng Amerika at Europa. Kung nauwi sa Ikatlong Digmaang Pandaigdig ang Cold War, malamang na sinubukan din ng Unyong Sobyet na pigilan ang paglalayag sa Hilagang Atlantiko gamit ang mga barko at submarino. Noong Cold War, dito naglagay ang mga Amerikano ng automatikong sistema gamit ang network ng sensor para subaybayan ang paglabas ng mga submarino ng Sobyet patungong Atlantiko. Dito nagiging interesante. Mahalaga ang mga gilid sa depensa, pero madalas ito rin ang pinakamahina. At kung mawala sa kontrol ng NATO ang Greenland tulad ng kinatatakutan ni Donald Trump, sino mang kumontrol dito ay mas malayang makakapasok sa Hilagang Atlantiko kaysa ngayon. Sinabi ni Trump na gustong mauna ng mga Ruso at Tsino sa pagsakop sa islang ito para makuha ang isang bahagi ng depensang ito. Pangalawang dahilan kung bakit gustong sakupin ni Trump ang Greenland. Sa isla matatagpuan ang base militar ng Petofic, mahalaga sa sistema ng Amerika para sa maagang babala sa paglulunsad ng Intercontinental Ballistic Missile patungong Estados Unidos. Balak ni Donald Trump maglagay ng makabagong depensa laban sa missile sa isla na tinatawag na Gintong Kubo. Sa globo, ang Greenland ay nasa ilalim ng trajectory ng intercontinental flights na maaaring gamitin mula sa karamihan ng posisyon ng mga puwersang estratehiko ng Russia. May malaking radar para sa maagang babala ng missile attack mga 10 kilometro mula sa base na kayang subaybayan ang mga paglulunsad mula sa European, Russia at Asia. Matatagpuan ito malapit sa Russia at sa kaso ng missile launch, nagbibigay ito ng dagdag na oras, mga minuto, para malaman kung paano tutugon. Gayunpaman, ang Petofic ay hindi lang bahagi ng Missile Launch Monitoring System, kundi base rin ng kalawakan na konektado sa mga satellite. At sa huli, ang kontrol sa Greenland ay maaaring, sa prinsipyo, magpalakas sa posisyon ng Estados Unidos sa Arctic, isang rehiyon ng mundo na ang pag-unlad ay nananatiling medyo mababa pa rin. Dahil sa pagbabago ng klima, natutunaw ang mga yelo tuwing tag-init at nagkakaroon ng bagong oportunidad sa paglinang ng likas na yaman. Sa Greenland, may langis, uranium at mahalagang rare earth metals gaya ng neodymium, praseodymium, dysprosium at terbium. Sa madaling salita, bahagi ng mga bagay na may monopolyo ang China, pero may ekonomikong dahilan din kung bakit gusto ni Trump ang Greenland. Dalawa sa kilalang transportasyon sa Arctic ay ang Northern Sea Route sa baybayin ng Rusya at Northwest Passage sa hilagang baybayin ng Hilagang Amerika sa Canadian Arctic Archipelago. Pinagdugtong ng Panama Canal at Drake Passage sa baybayin ng Antarctica ang Atlantiko at Pasipiko. Pero sa hilaga, walang ganitong ruta. Mababa ang kalidad ng infrastruktura sa daanan, kulang sa malalaking pantalan, komunikasyon at mga icebreaker. Malaki ang potensyal ng kalakalan at militar ng daanan na ito, kaya siguradong babalik ang puhunan. Dito nagiging kapana-panabik ang lahat. Ayon sa Canada, ang Hilagang Kanlurang Daan ay nasa kanilang teritorial na tubig, ngunit giit ng Estados Unidos na ito ay internasyonal na tubig. Sa unang kaso, pwede ipatupad ng mga taga-Canada ang sarili nilang patakaran sa daan. Pero sa pangalawa, magiging international ang mga patakaran. At kung makuha ng Estados Unidos ng Amerika ang kontrol sa Grenlandia, mas lalo nitong pinapalakas ang kanilang posisyon sa usapin tungkol sa Hilagang Kanlurang Daan at hindi lang doon. Sa prinsipyo, lalo nitong palalakasin ang kanilang posisyon. Sa Arctic, kung saan mas nagiging aktibo ngayon ang Russia at China, pinalalakas ng Moscow sa kanilang panig ang kanilang puwersang militar sa Arctic. Pinalalawak ang kanilang pinakahilagang base militar na tinatawag na Arctic Trefoil sa lupaing Franz Joseph at Northern Clover sa Novosibirsk Islands. May malalaking paliparan at radar ang Russia sa Arctic.
Noong 2018, tinawag ng China ang sarili bilang Near Arctic na bansa. Oo, tama ang tala nila. Idineklara nila ang paglikha ng Polar Silk Road sa Arctic Ocean at nagsimulang bumili ng icebreaker para dito. Sa madaling salita, parehong China at Rusya ay sinusubukang maglatag ng sarili nilang mga rutang pangkalakalan doon. Kailangan din ni Trump ng ruta sa Arctic at makakatulong daw dito ang Greenland. Ibig sabihin, mula sa pananaw ng mga Amerikano, kailangan talaga nila ang Greenland. Nananatili ang tanong, posible bang makamit ang mga layunin sa pakikipagtulungan sa mga Europeo o dapat sakupin ang isla at sirain ang sistema ng NATO? Isulat ninyo ang inyong opinyon sa mga komento sa ilalim ng video na ito. Dito ko ilalagay ang ellipsis. Ang inyong opinyon at mga konklusyon ay isulat ninyo sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging kapaki-pakinabang sa inyo ang episode, maaari ninyong suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng donasyon gamit ang mga link sa video description. Ingat kayo! Paalam sa lahat!